So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Usapang Business. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung presyuhan ng baboy na unti-unting bumababa. And dati talagang namamayagpag ang presyo, 200 per kilo ang live weight, diba? So ibig sabihin napakagandang industry ng pagbababoyan. And ito rin, syempre, isang source ng food para sa hindi lang sa mga Pilipino kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Ibig sabihin nito mga katropa, marami ang nagreklamo magbababoy ngayon dahil unti-unti nga bumababa yung presyo ng baboy. Sa mga panahon na ganito, ano pa yung magandang diskarte na gawin bilang isang hog raiser, bilang isang magbababoy, bilang isang namumuhunan sa baboy at nag-aalaga ng baboy? Sa mga panahon ng mataas ang presyo, yan yung time na talaga ang makakapagsubi ka, makakapagtabi ka, makakapag-ipon ka, at talagang ma-upgrade mo yung mga gamit and facilities mo sa iyong baboyan. Sa panahon naman na medyo challenging ang pricing ng baboy, mga katropa, ibig sabihin, naglalaro sa 160, 170. Talagang ang pinaka-safe na computation, at least 180. So, medyo makahinga ng maluwag-luwag ang mga hog raiser natin. Pero kapag nag 160 mga katropa, medyo mabigat na yan sa bulsa at nakakakaba kasi nga alanganin na kumita ka. Lalong-lalo na yung mga piglets na binili ng mga 4, 5, 5,000. And hindi naman lahat ng baboy is sumasakto na 100 kilos. Minsan mayroong 85, 87, 93, 96, 105, 103. Na kapag in-average mo yun, mag-a-average ng 90 plus kilos or sa mga backyard hog raiser kasi mga katropa kapag nag 106 na, lalong-lalo na sa mga kanayunan, sa mga probinsya, sinasabi na nila na ano na yun, oversize. Ayan. So kapag oversize, iba na naman yung pricing niyan. Hindi ko alam mga katropa kung bakit ba nauso yung oversize na baboy. Kasi samantalang kapag kinatay naman ang mga baboy, pare-parehas pa rin na karne ang kalalabasan niyan. And sa ibang bansa nga mga katropa, talagang 6 months nila inaalagaan ang kanilang mga baboy para talagang lumaki ng husto. Kaya naman nakikita natin talagang mga jumbo yung mga baboy na kinakatay sa ibang bansa, and nakikita natin halos minsan yung iba halos lumaki na at kasing laki na ng mga baka yung size ng mga baboy na kinakatay. Samantalang sa mga kanayunan mga katropa, kung backyard hog raiser ang nag-aalaga, bumigat lang ng 110, 115. Nako, oversize na. Ang gustong-gustong bilhin ng mga namimili na nagkakatay ng baboy mga katropa, gusto nila yung mga 80 plus, gusto nila yung mga 70 plus para may may bawas pa. Kasi nga kapag hindi nag 80 plus yung kilo ng baboy, meron pang bawas na 5 pesos per kilo kung pagbili. Ibig sabihin nito mga katropa, isa ito sa mga disadvantage ng mga hog raiser na challenging sa kanila kasi kung yung baboy nila 75 kilos lang, 77 kilos, mas lalo pang bababa yung presyo ng kanilang inalagaang baboy. So siguro dapat ito yung isang dapat matugunan na issue pagdating sa pricing and bentahan, bilihan ng farm gate ng baboy na dapat tutukan ng Department of Agriculture. Napansin ko lang mga katropa na sa dinami-dami ng mga ayuda na pinamimigay ng Department of Agriculture, may ayuda sa nagtatanim ng mais, nagtatanim ng palay, nagtatanim ng gulay, mga mangingisda, nagtatanim ng nag-aalaga ng mga baka. Pero bakit sa mga magbababoy, parang walang regular na ayuda na natatanggap ng mga magbababoy. Sana magkaroon ng program ang Department of Agriculture mga katropa na in case na dinaanan ng bagyo, magkaroon din sana ng ayuda yung mga hog raiser natin. Kasi napansin ko lang na sa tagal ko na pagbababoyan, mga ilang years na nagbababoy, hindi ko masyadong naramdaman na may ayuda na pinamimigay
Maliban na lang dun sa sinasabi nila na insurance sa mga alagang baboy. Kasi sa mga magsasaka, may pinamimigay na fertilizer and may cash assistance pa. Sana sa mga hog raiser na magbababoy meron din gano'n ano. Tulad na lang ng mga ganitong ang presyuhan ng baboy ay napakababa. Sana magkaroon ng subsidy yung mga hog raiser sa pagbili ng feeds, 1,000 pesos sa bawat isang baboy. So malaking tulong na yan mga katropa sa mga hog raiser, sa mga magbababoy. O 2,000 pesos sa bawat isang baboy na alaga. Naku po, maraming matutuwa na mga hog raiser pag ganyan ang ginawa ng Department of Agriculture mga katropa. At least isang bagay at isang pagkakataon yan na maramdaman naman ng mga hog raiser na importante rin sila sa pagbibigay ng security sa food security ng ating bansa, sa supply chain ng ating bansa. And pagsisiguro na merong makakain yung bawat mamamayang Pilipino mga katropa. So, hoping tayo na sana magkaroon ng pagkakataon na ganyan. And sa punto na ngayon is pababa yung tinatakbo at tinatahak ng presyuhan ng baboy, sana dumating yung pagkakataon mga katropa na merong subsidy yung mga hog raiser para at least hindi sila malugi. And yung iba, hindi talaga tuluyang magsara at hindi talaga tuluyang umayaw. Kasi napakarami nating nakita mga katropa na mga commercial hog raiser na yung iba kino-convert na lang talaga nila na palaisdaan yung kanilang babuyan kaysa malugi pa sila mga katropa. And sana maiwasan na yung pagkakasakit ng mga alaga ng mga baboy, magkaroon ng proper talaga na sistema kung paano ba maiiwasan na itong mga iba't ibang sakit na ng mga baboy. And kapag mababa ang presyuhan ng baboy, ang tanging magagawa lang ng mga hog raiser mga katropa is ito yung chance naman para mag-focus ka naman sa pagkatay ng sariling karne, pagkatay ng sariling baboy, and ikaw na mismo ang magbenta para at least hindi ka malugi. And sabi nga nila kapag ikaw yung nagkatay ng sarili mong baboy, at least nakakain ka na, kumita ka pa. Kasi kapag ikaw ay hog raiser at ang presyuhan is 150, 140, nako po, medyo napakabigat at napakasakit yan sa kalooban ng isang hog raiser mga katropa. Lalong-lalo na kung binili mo yung baboy na palalakihin mo. Pero hindi naman ibig sabihin mga katropa na laging nasa baba ang negosyo ng pagbababoyan. Meron din at maraming mga pagkakataon na tataas at tataas rin yan. Ayan. So, ang pagbababoyan kasi ay isang parang nag-iipon ka sa alkansya. Ayan. And sa pagninegosyo ng baboyan, kailangan matuto kang diskartehan, matuto mong maramdaman paano ba yung cycle. Kaya nga, lagi nating pinapayo bago pumasok sa negosyo ng pagbababoyan, alamin muna ang tamang sistema, tamang pamamaraan, at pag-aralang mabuti. Ayan, para at least masiguro mo, nakikita ka at magtutuloy-tuloy ang iyong negosyong babayan. So hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Paalam.